Magandang araw po mga Lods at welcome back na naman po sa channel natin. So dito po sa harapan may makikita po kayong white box kasi po nakabili po tayo ng bagong tinatawag na plug-in digital watt meter. So bubuksan natin para makita kung paano ba gagamitin ang klaseng plug-in type na digital watt meter. So ito para makita kung anong nasa loob at anong klase ba ang isang digital plug-in type. Manual pong nakalagay. So wala nang ibang laman. So manual lang. Tapos dito po sa digital watt meter natin, yan po ang digital na plug-in type po ang klase dito. Yan, kita. Tapos dito sa loob, wala nang laman kundi itong maliit na isusundot mo dito kapag gusto mo lang i-reset. Ito makikita, itong naka-gray, ito push button mo ito para kung gusto mong i-reset. Tapos ang ganitong klase na naobserbahan ko lang po ay madali po siyang gamitin o friendly use po ito. Kasi hindi mo na kailangan pang marami pang push button ang gagawin. Although may makikita ka naman dito na isi-setting mo, pero napakadali pong gamitin. Tapos kung makikita mo naka 3-pong type ang gamit na mayroon pong ground, pero depende na po ito kung gusto mong gamitin. Tapos dito sa likod, yan, naka 3-pong ang plug niya, type niya dito. So, kailangan natin dito ng adapter. Kasi naka 3-prong po type sa plug-in type. Tapos, meron naman tayong adapter po dito na klase. So, pwede natin magamit na dalawa po dito na walang ground. Tapos, 3 ditong isaksak. So, isasaksak lang natin ditong paganyan. So, ilagay na lang muna natin dito. So, yan. So, pwede na natin masaksak. Gamit lang tayo ng adapter. Tapos, ang rated po sa likod, makikita ba? Medyo ilapit ko na lang sa camera natin. So, nakalagay dyan is 220 volts. So, yan, makita naman. Wide voltage is 200 volts to 250 volts. Tapos, ang frequency display niya, nag-uumpisa po sa 50 Hz. Pero ito, 50 to 60 Hz naman ang gamit natin. Tapos, ito, importante po, ang operating current, maximum current niya, makikita ba? Nasa 16 ampere lang po ang kaya na gamitin dito sa plug-in type natin na digital meter. So, ang digital watt meter natin, kapareho po ito sa 6-in-1 na digital natin. So, ang pinagkaiba lang doon, ito naka plug-in type. Tapos, kapag dito mo isaksak ang isang appliances o anong mga loaded na gusto mong gamitin sa appliances mo, marireading niya po dito sa harapan kung anong wattage, anong amperahe, anong hertz at saka voltage. So, ang maganda po dito sa plug-in na nakita ko, so kahit hindi pala siya nasaksak, pwede mo na siyang makita yung mga settings niya dito. So, ang gagawin mo lang, i-push button mo lang itong mode. So, yan po, lalabas na, makikita ba ba? Yan. So, makikita mo diyan, makikita mo ang time, tapos merong ampere na nakalagay, yung A, ampere. Tapos, ang power factor po, mga loads. So, i-push button mo lang isa dito, lalabas naman dito ang tinatawag nating low. Low na 0.0 watts. Ang ibig po sabihin nitong sa low, kung kailan mo, pagpasok mo sa isang gamit mo sa ng klaseng appliances, i-reading niya yung pinakamababang starting power po dito sa digital meter. Tapos, i-push button mo naman siya, meron siyang high. So, ang ibig kong sabihin po dito sa low and high, kung gagamitin mo ang inductive load, makikita mo yung starting power hanggang sa pinakataas na power, i-reading na dito yung starting low at saka high. So, yun lang ang maganda rin dito para makita mo yung taas o baba ng isang wattage sa isang appliances. Tapos, mode mo pa. So, makikita mo po, nagpaka-indicate po sila dito na 3,680 watts lang po ang kaya na dito sa plug-in type na digital meter. Kapag mo lumampas po ang gamit mo sa rating dito na 3,680 watts, mag-warning po siya. So, hindi na, kumbaga, para siyang mag-trip na hindi na pwedeng gamitin. So, ito lang ang limit. Sa madaling salita po, kung gagamitan natin ito ng computation po, balik tayo sa formula natin. Ilalagay ko na lang dito po, mga loads. Yung sinasabi natin, P is equals to IB. So, yung I natin ay magiging I is equals to P over B. Tapos ito, masaset up po ito pag umabot sa 25 seconds na hindi ginagamit.
automatic siyang magsa-shut off. So ayan po, nasa-shut off. So balik muna tayo sa formula. So dahil dito sa mute, makikita natin meron 3,680. 3,680 divide sa voltage. So ideal voltage is 230. So ang lalabas po talaga dito sa maximum current na magamit is 16 ampere po mga lods. So yun, tamang-tama. Yung 16 ampere dito, yun po ang pwede niyang magamit. Dito sa digital natin, hanggang 16 ampere. Hindi katulad doon sa 6-in-1 digital natin na umabot sa 100 ampere. Yun ang pang malakasan talaga. Pero ito, pang single o dalawang tatlo, pwede mong gamitin sa appliances. So, ang gagawin natin, balik tayo. Yan. Tapos, dito sa taas may nakalagay na time, total time. Kapag hindi po ginamit ang load dito sa plug-in type, hindi rin tatakbo ang time. Gagana ang time kapag may load pong inilagay dito sa socket dito sa plug outlet natin. Tapos, yan nakalagay cause alarm. Kapag umixid po ito na rating, magko-cause alarm. Tapos, next natin, ito naman ang kilowatt alarm. So, yun ang mga maximum na inilagay nila. Tapos, ito naman ang cause, ito kasi may inilagay dito na magkano ba ang kilowatt hour sa area nyo? Kasi paiba-iba naman ang presyo sa kilowatt hour sa atin sa nababayaran natin sa kuryente. So, pwede mo siyang i-set up dito po. So, bago po natin yun i-set up, iikutin muna natin itong function sa mode. Balik tayo dito sa mode. Ito po, lalabas ang watts. Ang total watts po, makikita mo pag naka-plug in po dito, makikita niya ang ilang watts ba ang sinaksak mo dito. Tapos sa baba, yung cost. Yung price na isi-setting mo. Tapos mode tayo. So, ito yung kilowatt hour. Tapos may 0 at saka may nakalagay na makita ba, day. So, bawat isang araw, dalawang araw, maglalagay po siya ng day kung ilang araw na ginamit. Tapos, ito naman po, ito ba, ang isa ay kilogram CO2 o carbon dioxide. So, ibig sabihin nito kung gagamit ka ng generator o sa gasoline o diesel, nakakatulong rin po. Maglalagay sa kung ilabang litro ang pwedeng gamitin. Tapos, mode pa tayo. So, lalabas uli dito ang B. Ito yung voltage indicator. Tapos, sa baba, ang hertz. Kapag nakasaksak po ito sa kuryente ngayon, magre-reading po ito. So, ito yung mga indicator lang muna pinakita natin. Tapos, ito naman ang ampere. Ang ampere na isinasaksak mo dito, ipapakita niya yung ampere at saka yung power factor po dito. Tapos, push button, balik na po siya dito sa low. Itong mode, pabalik-balik na lang po ito, loads. Kung tututin mo ito, yan, low, high. Tapos, balik na siya dito sa overload na indicator na pinakita nila na 3,680 watts. Tapos, yung sinabi natin na isi-setting mo ang price o kilowatt mo sa bahay. So, ang gagawin mo lang, i-push button mo itong set. Tapos, long press ka dito. So, ayan, makikita mo, may nakalagay po dito na cost kilowatt hour. So, ang gagawin mo, pag nag-blink na po siya dito, i-push mo itong mode. Kasi yung mode, pag-push mo dito, ito yung mag-i-start kung ilang price ba ang kilowatt hour per sa inyong bahay nyo. So, tapos itong, may nakalagay po dito na up and down. So, ang up, 1, 2, ito. Yung price, 20 pesos. Ayan, 30 pesos. Kung ibaba mo dito sa down, so babalik pa siya sa zeros. Tapos mode ka para sa pangalawa. Yan, isi-setting mo na, up ka. Kung magkano ba ang price na ginagamit sa area nyo. So, ganun lang po mga load, 0. Tapos, i-mode mo na naman sa pangatlo, pang-apat. Pag na-setting mo na siya, i-push button mo na naman ang mode para ma-set up na siya. So, okay, mode. Yan, so yan. Ibig sabihin na-set up na. Pero hindi ko na lang nilagyan mga loads. Kasi depende po sa area nyo. Tapos may makikita po kayong green. Ano po itong green? Nandito po. So itong green, kung gusto mong baklasin ang cover na plastic dito, hahatakin mo ito pataas. Ayan. Makikita. Hahatakin mo, matatanggal itong plastic. So ito, hindi ko na lang tinanggal. Para makita nyo po mga loads yung original na platform dito sa plug-in type natin na digital meter. So, hindi na natin patagalin. Isasaksak na natin sa outlet dito. May outlet pa ako dito. So, yan. May outlet po tayo. Yan. So, outlet. Isasaksak mo lang siya dito. Ito. Tapos,
yung mode natin, paikot-ikot lang po ang mode natin. So, mode tayo. So, yan, ang watts, hindi, 0 pa po ngayon kasi wala naman tayong sinaksak dito. So, igaganon ko na lang mga lods kasi kung nakaganon, hindi makita. So, iganon ko na lang. Hawakan natin. So, mode, ito naman ang kilowatt hour. So, wala muna kasi wala tayong ginamit. O, yan. Tapos yan po, nakalagay na ang voltage. 241.3 po ang voltahe dito. So, medyo sensitive ito ngayon kasi naka 0.3 pa. Tapos, naka 60 Hz po ang gamit dito. Tapos, push button pa natin. So, ampere at saka yung power factor. So, wala naman tayong sinaksak kaya wala muna. Tapos, yung sa low watts, sa high watts. So, ito po, balik na naman. So, paikot-ikot lang mga loads. Wala nang iba. Kaya friendly pong gamitin. So, wala ho tayong binago po dito sa digital meter natin na plug-in type. So, ngayon susubukan na natin. So, mayroon pa tayong nakalimutan. Ito po ay itong may maliit po na ilaw dito na lead indicator. Iilaw lang po ito kapag mayroon pong sinaksak dito na load na appliances. Saka po sa iilaw at saka rin tatakbo ang time kapag may load pong pinasok dito. At saka isa pa, ilagdag pa natin, ang plug-in type na ganito po, nakakatulong rin sa trouble. Kung sakali pong walang voltahe po ang outlet nyo, pwede nyo itong isaksak sa outlet. Kasi may voltage indicator kasi ito, na malaman niya kung mayroong voltahe o wala. So, i-mode muna natin. Mode. O, yan po mga loads. 241.4 volts saka 6 Hz. Kapag wala hong supply ang outlet nyo, pwede mo itong gamitin, isaksak mo. Kapag hindi po lumabas doon ang voltahe, ibig sabihin doon, may problema po ang outlet nyo. So, kung walang voltahe, baka may loose contact doon sa outlet o kaya may nag-trip doon sa breaker. So, yun, nakakatulong rin. Kung sakaling ito mo, gamitin mo. Tapos, susubukan na natin mga lods. Ang una nating isubok dito ay meron po akong, ito muna ang gagamitin natin, bulb. So, ang bulb, ito po, halos pinakamaliit ko na bulb dito. Makikita ba? Ang rated po, nasa 1.5 watts. Yan, makikita. So, ang brand po dito, yan, Omni po ang brand. Tapos, isasaksak natin. Yan, sasaksak natin para makita. So, doon tayo sa setting na doon tayo sa watts. Sa watts muna tayo, sa watts. Paikot-ikot lang ito mga lods. Ayan, watts. So, ang nakalagay po sa bulb is, nandito yun, nakikita natin, 1.5 watts. Yan, makikita, 1.5 watts. So, dapat mag-reading po siya dito sa 1.5 watts. So, ilaksaksak lang natin. Yan. So, nakalagay is 1.7. So, yan po, makikita. Tapos, mode natin para makita natin yung amperahe sa bulb. So, ito, nakikita mo, tumatakbo na yung time sa taas. Kasi nagamit na natin, makita ba? Yan. Tumatakbo. Tapos, nag-i-indicator po ang blue color. Kasi may load na nakapasok. Tapos, kung i-off natin ito, tingnan nyo pag i-off. So, naka-standby sa ang time, hindi na gumagalaw. Tapos, wala na rin indicator sa blue. Kapag nakaganyan po, wala akong reading mangyari. So, naka-stop na walang load na gumagamit po. So, ibalik natin. O, yan. Umilaw. So, ibig sabihin doon, may load na pumasok dito sa plug-in digital meter natin. So, mode pa tayo. So, yun ang voltahe at saka yung hertz. Ito naman po ang amperahe sa 1.5 na bulb natin is 0.053 ampere. Tapos, ang power factor niya is 0.13. O, yan po. Tapos, yung time tumatakbo. So, ilalagay na naman natin dyan. So, dito po sa low, yan po, ibig sabihin doon, pag saksak natin sa bulb, ang pinakamababa niya na starting power is 0.2. Tapos yung high niya is 1.7 watts. O yun, makikita, yun ang high. So yun lang ang indicator doon sa high and low na makikita mo sa ganit. Sa watt na babasahin niya ang low at saka high sa starting power. Tapos, ito pa mga lods, kung sakaling tagalin, i-off muna natin. Yan. So, yan po, natitira. 1.7, high, nakalagay yung timer. So, push button muna natin. Yan. Ikot-ikot lang ito, mga lods. So, ayan po, makikita mo. Sabihin natin, gusto mo siyang i-reset.
So ang back reset po dito lang sa i-push button mo lang ang low, wag yung up kasi hindi siya mawawala. Dito sa down, yung down mo 5 seconds i-push button mo. 5 seconds, push button mo, long press. So pag nag-blink po siya at push button mo itong mode, so balik po sa zero. So yan po mga lods, kung gusto nyong i-reset muna na ibalik sa zero. So wala nang mag-indicator na makikita dyan. Ayan, paikot-ikot lang ang mode mga lods. Yan. Yung watts wala na kasi wala na, in-off natin ang bulb natin. So yan po mga lods, makikita yung voltage natin, yan makikita. So mas maganda, gagamit tayo ng iba. So mga lods, ito munang cellphone ang susubukan natin kung magkakarga ba ang cellphone habang naka-plug in dito sa digital meter natin. Titingnan natin kung ilang wattage na magamit dyan sa cellphone. So ang cellphone, tatanggalin natin ito. Tapos, ito po mga lods, kapag ganito, alam natin hindi natin ito masaksak. So kailangan na naman natin ng adapter. So meron naman akong adapter na ganitong klase na 3 po ang sakit na pwede mong magamit na ilalagay natin na dito sa plug-in natin. Yan, naka-plug type na multiple use na outlet na extension. So tapos, ang gagawin natin, isasaksak natin po ito mga lods. So yan po, makikita mong so wala mo nang reading na nangyari, makikita ba? Wala. Tapos wala rin indicator. Tapos isasaksak natin siya dito sa cellphone. So, saksak natin. So, yan po mga lods. So, magkano ba ang ganitong klaseng, ilang watts ba ang ganitong cellphone? So, tingnan natin sa mode. Mode tayo kasi nag-indicate naman ang blue. Tapos, tumatakbo naman ang total time. So, tingnan natin. So, yan po mga lods. Meron siyang amperahe na 0.082. Tapos, power factor niya is 0.55. Mode pa natin. So, yan po, ang low is 0.7. Ang high is 12.6 watts. Yung starting sa ganito. Tapos, ang watts na ginamit niya ngayon is, ayan po mga loads, 10.9 po ang ginamit niya. Habang nag-charge tayo ng cellphone. So, makikita. Tapos, sabayin natin, ipagpalagay natin na tanggalin natin itong nakasakit sa cellphone. Ano bang mangyayari kung naka-activate pa rin ba ang wattage dyan sa cellphone? Tatanggalin natin. So, yan po, tinanggal natin. So, yan po, naging 0 po na hindi natin sinaksak itong sakit sa cellphone. Kaya ibig sabihin nito mga lods, habang nakasaksak po ito sa outlet mo, hindi po siya nagkukonsume ng wattage o power dito sa, makikita naman natin kasi naka-0 po siya, wala rin indicator na blue, hindi rin tumatakbo ang time. Tapos mode tayo, mode, so voltage 240, 60 Hz, tapos ang ampere nawawala rin, kasi nga hindi natin sinakit dito sa cellphone natin. So ibig sabihin po dito mga lods, balik muna tayo sa watts. So ibig sabihin dito, kahit nakasaksak pala ito sa outlet natin na hindi natin ginagamit, so, hindi siya nagkukonsume ng wattage o power. Pero, hindi naman ibig sabihin na palagi natin itong isaksak. Kasi massive po talaga na tanggalin natin ang mga sakit o mga plug-in natin doon sa outlet kapag hindi naman po ginagamit. So, ngayon, nakita naman natin, 0 ang watts kasi tinanggal. So, ibalik natin, ipa-charge natin. Yan. So, magkano ba? So, yan po mga lods. Makikita mo dito naka 12.6 watts po ang gamit pag-charge ng cellphone. Tapos ang amperahe po niya, ayan po makikita mga lods, 0.083. So napakaliit lang, nasa ano lang yun, 10.9 watts po ang gamit kapag cellphone ng mga ganito. So ito yung ibig kong sabihin po sa plug-in type na digital. Nakakatulong po ito gamitin sa bahay para malaman mo kung anong matataas po na wattage na ginagamit sa isang appliances. At saka makikita mo rin ang mga amperahe. Kasi ang purpose po dito sa plug-in na ganito, para malaman mo
ang makukonsume sa isang appliances na ganun kataas na load. Saka makita mo rin na hindi ka pwedeng umabuso sa gamit. So yan po mga lods, pinakita ko lang sa cellphone muna tayo na nagko-consume ang cellphone ito 10.9 watts. Tapos ang amperahin doon, yan makikita mo 0.084 ampere ang rated. Tapos kapag hindi na sinaksak itong sakit, titingnan natin, yan naka-standby ang time, nawawala rin ang indicator sa blue. So ibig sabihin doon, wala nang gumagamit dito sa socket, plug in natin dito sa loob sa digital meter natin. So yan po mga lods. Tapos sabi natin kung gusto natin tanggalin ang indicator katulad dito sa low at saka high 12.6. So itong nakita nyo na 12.6, iyon ang pinaka-low niya doon ang 0.7, tapos tumaas ang power doon sa 12.6. Yun po ang pinakita niya, yung starting power. Tapos pag ganito natapos ka na, tanggalin muna natin ito. So yung sinabi natin na gusto mong i-reset, long press ka sa down dito, long press 5 seconds, hintayin mong magbi-blink. Pag blink po ng ganyan, isang push button lang dito sa mode para ma-erase po ang mga indicator dyan. So yan, 0 na po mga lods. So next natin, ipakita naman natin yung sinabi natin ng electric fan. So mga lods, ang plug sa electric fan. So isaksak ko ang electric fan. Mode muna tayo. So yan, kapag nasaksak po ang isang electric fan, so pakita ko muna yung electric fan dito. Yan, makita ba ang electric fan natin? Yan po mga lods, ang electric fan natin. So ang size sa electric fan, 20 inches ang circle na kalakihin sa electric fan natin. So ito po, ang pinakita muna natin na kapag hindi naka-start ang isang electric fan, 0 talaga. Tapos ang indicator, wala namang blue na light. So 0 pong nakasaksak ang electric fan kapag hindi po siya nag-start. So i-start natin ang electric fan. So start ko dito. So yan po ang start sa electric fan natin. Sa wattage muna tayo. Yan. Oh. Yan. Naka 55 watts po ang isang electric fan. Na ganyang kalaki na 20 inches. Yan makikita. So nag-indicate na yung blue. Tapos voltage sa hertz natin. So yan po ang amperahe. 0.24 ang amperahe po makikita. Tapos naka 0.95 ang power factor dyan. Yan. Tapos mode pa tayo. Yan po ang starting sa electric fan, 0.2. Tapos yung high niya umabot sa 66.9. So yun po ang sa electric fan pag starting sa high power. Ayan, makikita. Tapos ito, pabalik-balik lang mga loads. Nakasimple lang gamitin. O yan, 55. So, i-medium pa natin ang electric fan. So, isipin mo, 55 yung low. So, medium tayo. I-adjust ko na lang dito. O, yung medium niya, umabot na sa 59 na po. 58, mga loads. Tapos, yung high na natin sa electric fan. Yung pangatlong setting. So yan, ang high natin. O ayan, umabot na sa 64 mga loads ang wattage. So i-mode ko muna para makita nyo. Rotation na tayo. O yan. O tumaas na po ang amperahe. 0.26 o 0.2668 ampere. Tapos ang power factor is 1. Tapos yan low. Ang high, ganun pa rin. Hindi na magbabago ang lohan, ang high. Yun, ang yung pinakita na, ang kukunin na niya, yung starting sa power at high and low. So, yan. So, yan po, 64.5 ang pinakataas dito sa electric fan. O, yan. So, i-off natin. O, off natin. So, yan, balik po siya sa 0. Stop na rin ang timer sa taas. Yan. Tapos, wala na rin blue indicator po dyan, mga loads. So, yun. So, mode muna natin. Makita natin dito. So, ang kilowatt hour po, nag-start na po siyang basahin. Meron po siyang nakalagay dyan na 0.002. Tapos, balik tayo. O, yan, low at saka high. O, nakikita nyo po. Yun ang pinakamataas sa electric fan sa starting power. 66.9.
So, susubukan pa natin ng iba para makita pa natin. So, ito po, next natin yung rice cooker para malaman natin kung gaano kataas ang power at amperahe po dito sa ganitong rice cooker na 1.8 liters po. So, saksak natin. Saksak muna natin siya dito. Yan. So, ang isang rice cooker, ayan, makikita ba? Yan, okay na yan. So, habang nakasaksak po ang rice cooker, meron na siya kaagad na 33.5 watts. So, hindi pa ito na high natin. So, iha-high natin siya dito. So, pumalo siya so, titingnan niyo po gaano kataas. Umabot sa 799.2 watts ang isang rice cooker na 1.8 liters. So, yan, makikita mo gaano kataas ang power. Tapos, mode tayo. So, well, makikita, umabot na sa 800 watts ang isang rice cooker na 1.8 liters. Tapos, yan, ang voltahe natin. So, iyan po ang amperahe sa rice cooker na 1.8. Umabot po sa 3.34 o 3.34 ampere. Tapos, naka 1 ang power factor. So, ito pa lang po, mga lods. Pinakita ko lang kung gaano kataas. Pag palagi kang nagluluto ng rice cooker, talagang malaki po ang babayaran mo. Ang laki po, titingnan nyo sa amperahe pa lang, umabot na sa 3.3. Tapos, ang low sa starting power is 33. Tapos, ang high niya, yan po ang high. Sa starting power sa isang rice cooker, umabot kaagad sa 800. So, malakas talaga po ang palo sa starting current. Tapos, balik tayo sa power natin watts is 796 po. Yan po. Ito po ang, kung palagi po kayo nagluluto ng rice cooker, na malaki pong babayaran mo pag ganitong kataas na rated. Para ka rin nagpapatakbo ng air condition na ganitong kataas na wattage. So ito, idea lang natin mga lods para makita nyo na ang mga rice cooker na heater, mataas po ang mga power talaga. So yan, tapos kung tatanggalin natin ito, yan, tanggal. So, yan po, wala na. Tapos mode tayo. So, kilowatt hour, nag-register na po siya kasi mataas yun. Zero. Maglalagay yan ng ilang araw kung ginamit mo dito. Tapos, makikita mo dito, wala na ring ampere. Low is 33, high is 800. O yan po mga loads. So yan po. Ang next na lang natin, ito pinapakita ko sa inyo. Subukan natin yung TV. So yung TV, mas maganda, may makukuha tayong idea doon sa TV. So yan po mga loads, so kung makikita nyo sa harapan, TV screen na LED po ito na 42 inches. Tapos, ito yung plug-in natin na digital meter. So, dito po ipapakita ko po sa inyo na yung plug sa TV, isasaksak natin siya dito. Para malaman natin kung nagpo-produce ba ng wattage ang isang TV. Kasi kadalasan po sa TV natin, hinahayaan po natin nakasaksak yun sa outlet. So, yun ang plug sa TV. So, isasaksak natin para ma-monitor natin yung TV kung nagkukonsumo ba siya habang nakasaksak sa outlet. So ito yung saksakanan sa TV po mga loads. Tapos isaksak natin ang TV. Yan. So ang TV po, kapag hinayaan mong nakasaksak sa outlet, nagkukonsume po siya ng, yan makikita ba, is 15.4 watts. Isipin mo, hindi nakasaksak lang siya sa outlet na hindi mo ginamit pa ang TV, nagko-consume po siya ng 15 watts. So, how much more? Naka 24 hours po na hindi nyo tinanggal ang isang plug dito sa ganitong LED TV. So, i-switch on natin ang TV para makita. So, ito naman yung control sa TV. So, 15 watts. Hindi pa na on ang screen sa LED TV. Switch on natin. Yan, naka-switch on. Pagbabago yung pakikitungan. So, umabot na po sa 76 o 75 ang wattage sa LED TV screen natin mga lods. Tapos mode ko dito, mode natin. So yan ang ampere, 0.32. Yes, Ma'am Moira. So yan po ang ampere. Tapos mode pa natin. Ang starting niya is 3.7 sa low power, sa high power 77.9 po. Yan po ang starting sa
LED TV natin. O yan, kita mga lods. So ang gamit niya ngayon is yan, 69 watts po ang isang LED TV, 42 inches po yan mga lods. So yan. So off natin para makita, off muna natin. So pag off natin, yan na lang natitira. 14 point something. Tapos ang iba dito sa atin, hindi na natin tinatanggal ang plug. At hinayaan na lang natin nakasaksak dyan sa outlet. Kaya yun po, binabayaran mo ngayon ang 14 watts. Sa 24 hours, dito po sa 24 hours na hinayaan mong ganito, pag-abot sa 30 days, talagang mayroon kang babayaran. Tanggalin natin. So, yan. 0. Tapos, ibalik natin para makita. So, yan po, mga lods. O, yan, makikita. Naka-reading siya ng ganyan, 14. So, yan po, makikita nyo ng mga lods. Kung gagamit kayo ng plug-in na digital meter natin, makikita mo talaga ang wattage. Yan, tumatakbo. Kahit naka-plug-in lang sa ganito na hindi pa naka-on yung LED TV natin. So mga lods, ang next natin po, aircon. So ito ideal lang po natin para makita sa mga kaludi natin kung ilang power ba talaga ang papasok dito sa plug-in type natin na digital meter. So ito po, sinaksak ko na dito sa digital meter natin sa plug-in type. So umpisahan po natin sa pan. So ang pan po, ayan, makikita mo na, naka 76 watts. So, pan pa lang, wala pang compressor na pumasok sa aircon. So, aircon na natin. So, local tayo. So, local 400. Yan, tumaas po mga lods ang wattage. So, umabot sa 600. Tingnan nyo po mga lods. So, yan po, tripod po na aircon po ginamit natin. Naka-rated po sa 500. O yan, pabago-bago kasi ang rated sa wattage. So, makikita nyo. So, abot pa ito ng 600. So, nasa 580 plus pa. So, i-mode natin para makita natin ang mga pirahe. Yan, naka 600 na. Mode tayo. So, mode. Yan, voltage natin at saka hertz. So, yan po. 2.9 ampere po ang amperahe ngayon dyan. Naka-local po mga lods. Tapos 0.87 power factor. So yan ang. Tapos ang low niya, yan makikita 75.2 yung starting power. Sa high power naman niya, balik muna natin. Yan low. Yung high power niya sa high naman 623 po ang starting high power sa aircon, yun kataas. Tapos ang gamit niya ngayon is yan po ang amperahe 2.95 ampere. Tapos ang wattage po niya ngayon ay 626 po ang wattage na ginamit sa isang aircon na 3/4 horsepower. Yan po, makita, nababasa po mga lods. Tapos kapag ibalik natin siya sa pan, ito naka-local. Gagamitin natin ang medium ug high. Yung para makita natin yung maximum sa watts sa power. So gagamitin natin medium. So sa medium tumaas, umabot na sa 650. Yan ang aircon natin. Tapos high call pa natin kasi medium yan, high call tayo. High call umabot na sa almost 660 watts po ang isang aircon. Yan po mga lods. Ito 3/4 pa lang ito. Kapag nag 1 HP ito, mas lalo pang tataas. Aabot talaga sa 746 watts po yun kapag 1 HP. Kasi ito po 3/4 lang. So ang high call umabot po sa yan, 661 na ang watts po dito. Tapos ang amperahe, titingnan natin ang amperahe sa 663 watts. Nasa 3.1 o 3.121 ampere. So, talaga pong mataas po ang isang aircon kapag gumamit po kayo.
Kaya mataas po talaga ang babayaran kapag aircon ang ginagamit. Ayan, makikita. Tapos ibalik natin sa ipan natin para makita natin pag nagpan lang. O yan, pan. So balik ang pan, 0.3. 0.30 na lang sa amperahe kapag pan. So ang watts, 73 kapag nakapan lang, walang cooler na ginamit sa compressor. So ayan po mga lods, ito pinakita ko lang sa inyo na napaka-useful po gamitin ng isang plug-in digital meter. Isa pa, hindi naman ganun kabahal ang isang ganito. Kasi ang nabili lang natin sa 300 plus lang po mga lods. Pero sa ibang seller, umabot po sa 400 to 500. Pero itong nabili na natin, pinahanap ko yung seller na pinakamura. Nasa 300 plus lang po ito. Kaya sulit po ito gamitin para mamonitor natin sa mga bahay kung ano ba yung mataas na appliances na hindi natin pwedeng abusuhin gamitin. Yun, nakakatulong po ang ganito. Tapos, makikita mo rin, kung lalagyan mo ito ng cost, kung magkano ba ang per kilowatt dyan sa area nyo, makikita mo rin kung ilang, pagdating sa 30 days, makikita mo kung magkano ang babayaran mo sa ganitong ganun nga klase kataas na wattage kung isasaksak mo. So, pwede ka rin gumamit ng yung multiple socket dito sa socket na pinakita natin para mas marami kang magamit at makita mo dito sa digital meter. So, hanggang dito lang muna tayo mga lods. Siguro, may parto pa tayong gagawin dito. So, stay tuned na lang po sa parto kasi meron na naman tayong idagdag na ipapakita gamit ganitong digital natin na plug-in type.